Di ko talaga akalain na masarap palang pagsamahin ang kalabasa at mais para gawing panghimagas. At sure akong matutuwa at matatakam ka din sa resulta nitong gagawin natin. Bale dito nga is may binili lang akong isang small size na kalabasa na pinahati ko lang sa dalawa. Yung kalahati lang kasi yung gagamitin natin para sa dessert na gagawin natin. Babalatan at hihiwain lang natin yan sa mas maliliit na piraso para mas madali natin yung maluto. Transfer lang natin yan sa steamer then sa kalutuin. Mas maganda talaga kung steam ang pagkakaluto natin dito para nandun pa rin yung sustansya nitong gulay. After lang ng mga ilang minuto, makikita nyo dyan na lumambot na yan ng gusto. Then saka natin yan imamash until wala nang malalaking chunks ng kalabasa ang makita dito. Isingit ko lang palang i-shoutout tong sila Ma'am Girlie Lumaad ng Cavite, Ma'am Melodina Apari ng Agusan del Sur, Ma'am Marisa Macapagal ng Pampanga, at si Ma'am Mirna Salinggumba ng Laguna na laging nakasubaybay sa mga recipes na ginagawa natin araw-araw. Salamat po lagi sa inyo. Dito nga guys, pagkadurog nga ng kalabasa, nilagay ko na rin dito yung isang lata ng whole corn. Pinagsama ko lang yan guys for the sake of this video. Pero di naman talaga kailangan pagsamahin yung mais at kalabasa dito sa bowl. After nga nyan, set aside lang natin yan. And dito naman sa kawali, maglalagay lang tayo ng isang pack ng 200 ml na gata. Gagawa muna kasi tayo ng latik dito guys. Pwede naman kayong gumamit ng fresh na kakanggata dito. Pero since subok ko na nga tong Coco Mama sa paggawa ng latik, kaya yan na lang yung gagamitin natin. Pakuluan lang natin yan at halu-haluin until magmantika na ang gata at mamuo. And kapag ganyan na nga nag-brown na yung latik na niluluto natin, pwede na yang hanguin at paghiwalayin ang langis sa latik nito. Pagkahiwalay ng langis ng latik, ay siya namang pahid natin sa molder na gagamitin natin. Mas okay kung magpapahid tayo nito para easy na lang sa atin yung pag-unmold mamaya. Kapag okay na, itabi muna natin yan and sa same pan na pinaglutuan natin ng latik, ay dito na rin tayo magluluto ng dessert na tinutukoy ko. Bali maglalagay lang ako dyan ng isang pack ng 200 ml na gata, isang lata ng 360 ml ng evaporated milk, at isang lata ng 370 grams ng kondensada. Then saka natin yan haluing maigi. Sa mga gusto rin pala magpa-shoutout sa mga videos na ina-upload namin ni Mama araw-araw, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo. And mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung taga saan kayo ha, para sa susunod na upload natin kayo naman yung mabati ko. Salamat po lagi. Bali dyan nga guys, nung kumulo na yung mixture na hinahalo natin, is nilagay ko na rin yung kalabasa at mais. Hahalu-haluin lang natin yan until mag-simmer for 3 minutes. And habang hinihintay natin yan, magkukunaw lang ako dito ng 1/4 kilo ng cornstarch sa 500 ml ng tubig. Estimated 1.5 cup ng cornstarch yung nagamit natin dito guys. And kapag nga na fully mixed na, saka na natin yan ilalagay dito sa niluluto natin. Dapat kumukulo na tong niluluto natin guys ha, bago ilagay itong cornstarch mixture. Haluin lang natin yan ng 15 minutes nang walang tigil until lumapot na ng gusto itong niluluto natin. Medyo nakakangali lang talaga to sa balikat guys, pero worth it naman to once na matikman nyo. After nga ng 15 minutes na paghalo, is ganito na yung consistency na niluluto natin. Kapag ganyan na nga kalapot, hahanguin na natin yan at ilalagay sa molder na niready natin kanina. Ayusin lang natin yung ibabaw niyan, then saka palamigin ng 3 to 4 hours sa electric fan para mas mabilis yan lumamig. At once lumamig na, pwede na natin yung i-unmold sa lagayan at lagyan na rin natin yan ng grated cheese sa ibabaw at yung latik na ginawa natin kanina. And there you have it guys! Ready nang iserve sa pamilya or bisita itong new version natin ng kalabasa Maha Blanca. Mas malinamnam at mas naging manamis-namis yung naging lasa niya guys nung naghalo tayo ng kalabasa. And isa pa, mas pinasustansya pa tong Maha Blanca natin ngayon guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili ka na din ng mga sangkap sa paggawa nito at subukan mo na din gumawa nito.